Magandang umaga sa inyong lahat. Dito nga ay tulog pa si Aya. Hinawakan ko nga dyan yung noo niya at yun, may lagnat yung batuta. Kagabi pa nga siya hindi maganda yung pakiramdam. Pero pagka umaga ay nilagnat na siya. Makikita nyo nga sa postura ni Aya na masama yung nararamdaman niya. Lumabas nga muna ako saglit para bumili ng mga almusal. Sakto naman at pumunta dito yung nagtitinda. Fast forward nga ay nagduduyan na kami ni Aya. Nabihisan ko nga siya dyan at napainom na ng gamot. At agad naman ang bata nakatulog na agad. Inilagay ko nga pala siya sa kanyang rocking chair para maayos ang kanyang tulog. Di ko nga alam bakit may lagnat si Aya. Siguro nga dahil ay nagninipin na siya. Habang natutulog na si Aya ay nandito naman yung lola niya sa kusina kumakain na. Di nga nagtagal yung tulog ni Aya dyan. Mga lagpas isang oras nga lang ay nagising na din siya. Tingnan niyo naman yung batuta. Kahit masama nga yung nararamdaman niya ay aktibo pa rin siya. Hinawakan ko nga yung gilagid niya kanina at may nahawakan nga ako sa gilid na matigas. Siguro nga dahil may lagnat si Aya ay nagninipin na talaga siya. Diyan nga ay inilagay ko siya sa kutsyon para malibang kay Miss Rachel. Tuwing nga nanonood siya sa palabas na yan ay nag-i-enjoy siya. Lumingon nga siya at napansin niya na binibidyohan ko siya. Kaya tingnan niyo naman yung batuta. Kung mga titig ay para bang video na lang palagi. Nabagot na nga siya dyan kakanood kay Miss Rachel. Kaya ayan, inaaliw ko na nga siya dyan. Kawawa naman ang butsyong na to. May lag. Pero tingnan nyo naman, good mood pa rin siya dyan. Fast forward nga ay dumating ng kanyang lolo. Kinarga nga siya dyan at nagduyan sila. Linilibang nga niya dyan yung apo niya. Awang-awang nga siya kay Aya dahil nga linalag na. Kalaunan din ay lumabas nga sila. Pinagbuksan ko nga sila ng pinto kasi pupunta daw sila sa cottage. Init na init nga sila dito sa loob ng bahay. Sabi nga ng kanyang lolo ay dun daw sila magtatambay. Dito nga kasi sa aming cottage kahit papaano ay may sariwang hangin. Pagkadating nga namin dito sa cottage pumunta din yung dalawa kong pamangkin. Nililibangan nila si Aya dyan kaso yung batuta ay wala sa mood. Kumakagat labi pa nga siya dyan na para bang nangangaway siya. Dyan nga ay sinabi ko kay tatay na patayuin si Aya kasi bibidyohan ko. Tingnan nyo naman yung batuta, naglulundag-lundag pa. Fast forward nga ay nandito yung pamangkin ko na bakla. Inutusan ko nga siya na bumili ng yelo. Di ko naman nabidyohan yung pagkaalis niya. Kaya dito nga ay nakabili na siya ng yelo. Itong yelo nga ay nabili niya sa kanto. Tag 5 piso nga ang piraso nito. Kumuha na nga ako ng isang pitcher na tubig at agad ko naman ibinuhos na yung tang. At kaagad ko naman ito hinalo na. Pagkahalo ko nga ay inilagay na ni nanay yung buong yelo. Sinarahan na nga ni nanay ng takip ng pitcher para nga madalan na ito sa cottage. Eto nga dinadala ko na papunta sa cottage at nang mainom na nga. Binidyohan ko nga yung ulap dyan at para bang uulan. At agad-agad na nga kaming pumasok sa loob ng bahay. Dyan nga ay nakatulog na si Aya. Mga bandang alas 4 na nga ito ng hapon. Akala ko nga kanina ay uulan, yung pala ay hindi. Maikwento ko nga sa inyo na nanganak na yung pusa namin. Sa sobrang kakulitan nga nito ay pinagdadala yung mga anak niya sa damitan namin. Kaya agad-agad nga pinagkukuha ni tatay yung mga kuting dyan. Dadalhin niya daw dun sa kusina. At baka nga daw tumae dito sa damitan. Dyan nga ay gising na si Aya. Hinawakan ko nga siya dyan at kumalma na yung lagnat niya. Kaya inilagay ko na nga siya sa kutsyon para malinisan na at mapalitan na ng damit. Tingnan nyo naman yung butsyong nagkukulit-kulit na. Fast forward nga ay nabihisan ko na siya. Tingnan nyo naman yung butsyong pinaglalaroan yung pinagpalitan niyang damit. Tinataas-taas pa nga niya dyan yung paa niya. Dito na nga nagtatapos yung video. Salamat sa panonood!